easy go. Okay, game. Another problem tayo sa topic na exact simple interest. Ito medyo mahaba-haba yung time frame nito eh. Pero kaya mong isolve ito ng mga siguro ko 5 seconds. Ang problem is ito. A man borrowed 30,000 pesos on October 28, 1999 and promised to pay on March 13, 2005. Uy, di pa ako pinapanganak sa mga taon na to. At a simple interest of 15% per annum. Question, what is the total interest? So, bali ang tinatanong sa atin dito is yung capital I. Sabihin natin, I is equal to PIN. Yun lang. Kaso nga, magko-compute tayo ng N. Yun yung magpapatagal sa solution. So, gawin natin ulit. Maglista ng mga binigay na given. Maglista ng mga given. Una, si principal amount. So, obvious, 30,000 yan. Yung small I, interest rate, ito given. So, 15%. Last time, ito palagi yung sinusolve natin. This time, given siya. And this is the given time frame. So, nag-start from October 28, 1999 up to March 13. March 13, so magkaiba na yung taon, no? Unlike sa unang example natin, same year, kaya medyo madali pa lang yung solution nun. So, from 1999 to 2005. So, ang gagawin natin, every year na dadaanan natin, kailangan mong bantayan or i-check kung yan ba ay leap year or non-leap year. Sige, maglista tayo. Yun lang naman yung magpapatagal ito, yung paglilista ng mga araw. So, sige, for year 1999 tayo. So, year 1999 tayo. For 1999, if you will check, pang-divide natin dyan is 4. So, obvious. Non-leap year ito. So, ang non-leap year, alam mo na yung total days ay 365. So, ibig sabihin, 365 days ang pang-divide natin mamaya. Ang kailangan natin kunin is yung total days na nagamit sa year na to. So, mag-i-start tayo sa October 28. So, kagaya ng unang problem, maglilista tayo. Then, dapat alam mo na ano. So, naturo naman natin paano mo ma-identify kung 31 or 30 days yung buwan na yan. So, sa October, this is 31 days. So, total of 31 days. Meaning, mag-compute tayo ng duration from 28 to 31. So, from October 28 to October 31. So, total is, yung difference niyan is 3 days. Para matapos yung October is, kukuha tayo ng 3 days. Next, after ng October, November na. So, November na. Then, obvious, alternate nga yan. Kung 31 sa October, 30 ito. 30 yan. Then, last month for this year, December. So, 31. Sure. Kunin natin yung total. So, pagka kinumpute mo yan, that is equal to 64 days. 64 days. Meaning, for year 1999, ang N natin dito, meaning for year 1999, ang N natin dito is 64 over 365. So, lipat tayo sa next susunod na taon. So, after ng 1999, 2000. So, ito, si 2000, buo mo siyang gagamitin. Ano? So, kahit na hindi mo nga na i-check kung leap year or non-leap year, as long as buo mong gagamitin yung isang taon na yan, automatic yung N1. Automatic yung N1. Bakit? For example, ito ay, for example, leap year. Kung ito ay leap year, automatic 366 over 366 ka.
Kung ito man ay non-leap year, automatic 365 over 365. So, 1 pala yun. Ibig sabihin pala, pagka buo mong gagamitin yung isang taon na yan, automatic yung N is 1. Mapa-leap year man yan or non-leap year. So, nagmamatter yung babantayan mo kung 365 or 366 kapag ka ganito. Hindi lahat ng buwan is magagamit. Kumbaga, mayroong lang specific month na involved. Kasi, ang numerator mo, hindi magagamit yung buong taon. Nakuha na. So, parang ganun. Parang ganun. So, aram ko nakuha mo. So, bali ganito. Si 2000, ang gawin natin, i-check na lang natin pa rin kung leap year or non-leap year. So, this is century year. Pag dinivide mo yan, dapat 400 yung pang-divide. So, ang lalabas dyan, leap year. Whole number ang magiging sagot. So, meaning, total days is 366. Oops, asan na yan? 366 days. So, ang n nito is 1. Kasi nga, 366 over 366. Then, proceed tayo sa year 2001. Ito naman. No need to check kung leap year or non-leap year. Pero kung chinek mo, this is non-leap year. This is non-leap year. So, NLY na lang. So, ibig sabihin, total days in year is 365. Napansin mo ba? Kung 365 yan, still, N is 365 divided by 365. So, still 1. Diba? Kaya 1 pa rin yung N dito sa year 2001. Then, next year tayo, 2002. 2002, pagka dinivide mo yan, ang pang-divide mo is 4. So, ang lalabas dyan is non-leap year. Non-leap year. So, kung non-leap year, you have 365 days. Pero, ang N mo dyan is 1. Next year is 2003. 2003 na yung next year. Pag chinek mo, obvious. Pag dinivide mo yan ng 4, non-whole number, so, non-leap year. Non-leap year din yung 2003. Pagka kinuha yung total days, so 365. Pero still, ang N ay 1. Next year, proceed tayo sa 2004. Yun yung sinasabi ko kanina na matagal pagka mahaba yung time frame. So ngayon, si 2004, pagka dinivide mo yan, dapat ang pang-divide mo is 4 kasi non-century year. So ang lalabas dyan, leap year siya. O leap year ito. Leap year si 2004, meaning the total days is 366 days. Pero still, ang N mo dyan ay 1 kasi buo mong gagamitin yung year 2004. So, the 12 months are involved. Pero pagdating sa last year, kasi dito tayo magtatapos, 2005. Pagdating sa 2005, if you will check, this is non-leap year. Dito magmamatter itong checking natin kung leap year or non-leap year. Kasi sa year na to, hindi natin magagamit lahat ng month. Hanggang March lang tayo di ba? Sabi dito, hanggang March 13 lang. So, kumbaga, nagiging critical na yung checking ng leap year or non-leap year or nagmamatter na sa solution if hindi natin magagamit yung buong month sa taon na yun. So, meaning, kung si 2005 ay non-leap year, the total days is 365 days. So, ang N natin dito, obvious. Ang magiging N natin dyan is, di pa natin alam. Kasi kailangan natin computein muna yung total days from January to March 13. So, bali sa 2005, tatanggalin ko na muna ito. Sa 2005, maglista tayo. So, start tayo syempre sa January. Yung January, obvious na. Gagamitin natin yung buong 31 days niya. Pagdating kay February, since na-find out mong non-leap year si 2005, so the total days in February is 28. Pagdating kay March, so dito tayo kay March. Pagdating natin kay March, so meaning, so nag-knuckles and gap ka.
meron tayong 31. Pero sabi sa problem, hanggang March 13 lang. Kaya 13 days lang din yung gagamitin natin. Then, calculating the total, so 31 plus 28 plus 13, 72 days. So, ang magagamit mo lang na araw sa year 2005 is 72. Meaning, for 2005, ang N natin is 72 over 365. So, ganun. Ano? Ibig sabihin pala, the total N is this, plus this, plus this, plus this, plus this, plus this, plus this. Or, yung lahat ng 1, i-total mo. You have 1, 2, 3, 4, 5. Plus mo dito, plus mo dito. Yun yung total N na gagamitin natin sa formula. So, sulat na natin yung formula. Last step na tayo. Total interest I is equal to P times I times N. So, expand natin. Direct substitute. Yung yung P is 30,000. So, 30,000 times I, given yung I, 15%. So, in decimal, 0.15. Then, pagdating sa N, i-sum up na natin lahat. For the year 1999, mayroon tayong 64 over 365. So, ilalagay ko dito, 64 over 365. Plus, bilangin mo na lang kung ilan yung total 1 na nakuha natin. So, ito yun. So, from 2001 to 2005, you accumulated 1, 2, 3, 4, 5 na N. So, maglalagay ako dito ng 5. Plus, para sa last year, 2005, ang N natin doon ay 72 over 365. So, ilalagay natin dito, 72 over 365. Yun na. Pagka kinalculate mo yan, ang lalabas na sagot is 24,176.71 pesos. You know, diba? Sobrang dali. Tumagal lang tayo sa pagko-compute ng N. Ayan. So, bali, yan yung exact simple interest.